15 na sintomas na dehydration sa baby na dapat mong malaman. Una na dyan ay ang kawalan ng energy o pagiging antukin at irritable. Ang pangalawa naman ay ang pag-ihi ng 1 o 2 beses lang sa isang araw. Pangatlo, kulay dark yellow na ihi. At pang-apat naman, discolored o tila maputlang kamay at mga paa. Panglima, mabilis na tibok ng puso o paghinga. Habang ang mga sumusunod na baby dehydration symptoms naman ay itinuturing ng severe at kinakailangan na ng urgent care o yung madadala na si baby sa emergency. Una na riyan ay nagiging madalang na lang ang pag-ihi ni baby at nakakabasa lang siya ng 6 na pirasong pababa na diaper sa isang araw. Tuyong bibig o dila, walang luha sa tuwing umiiyak. Tuyong diapers kahit 3 oras na ang lumipas. Nanlalalim na mata, pisngi at bunbunan. Nanuno yung balat. Maliban sa mga nabanggit na sintomas ng severe dehydration sa mga baby, dapat ay agad ding dalhin si baby sa doktor kung siya ay nagpapakita ng mga sumusunod o sintomas o palatandaan. Una na riyan ay si baby ay 3 months old pababa pa lang at may lagnat. Pangalawa, hindi siya dumedede o sumususo ng maayos, hindi tulad ng dati. At ang pangatlo, sumusuka matapos ang 2 pagkasunod na pagkain o pagdede. At ang pang-apat naman ay nagtatai ng higit na sa 8 oras. Ano ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga peligro ng dehydration? Para sa mga kaso ng mga sanggol na nakakaranas ng sintomas ng mild o moderation dehydration, narito ang mga ipinapayong mga paraan ng American Academy of Pediatrics o AAP upang ito'y agad na malunasan. Ipagpatuloy lang ang pagpapasuso o pagpapadede kay baby. Dalawa naman ay iwasan ang pagbibigay ng mga inumin kay baby na may mataas na sugar content. Ito ay dahil maaaring mas palalalain nito ang diarrhea o pagtatai ng kanyang nararanasan. Kung kaya na ni baby na kumain ng solid foods, ay bigyan siya nito sa maliliit lang na amount. Ilipat si baby sa malamig o cool na lugar sa inyong bahay upang maiwasan siyang mas magpawis. Bigyan ng Pedialyte o oral rehydration solution si baby ng ayon sa payo o rekomendasyon ng isang doktor. Sa oras naman na nagpapakita ng malalang sintomas ang dehydration si baby ay dapat na siyang dalhin sa ospital. Ito ay upang mabigyan siya ng karapatang lunas na kanyang kailangan. Sa ospital, ito ang maaaring maging treatment ni baby. Una na riyan ay imomonitor ni doktor ang kanyang fluid intake. Kaya naman, kailangan pa rin siyang patuloy na pasusuin o padidehin. Si baby ay kakabitan o bibigyan ng IV fluids upang mas mabilis na maibalik ang mga nawawalang fluido, tubig, sa kanyang katawan. Bibigyan si baby na angkop na gamot sa kanyang karamdaman. Paano maiiwasan ang dehydration sa mga baby? Para naman maiwasang makaranas ng dehydration si baby ay narito ang mga bagay o paraan na maaaring gawin. Siguraduhin na bibigyan ng sapat na fluid si baby. Sa mga palatandaan nito ay ang pagkakaroon ng higit na 6 na basang diaper sa loob ng 24 oras. Padedeen o pasusuhin si baby kada 3 oras. Kung siya ay natutulog, gisingin siya upang mapasuso. Ipwesto si baby sa mga lugar sa inyong bahay na malamig o cool. Iwasan siyang ilagay o iwan sa mainit na kwarto dahil siya ay maaaring mag-overheat o labis na magpawis. Kaysa bigyan ng tubig, mas mabuting bigyan si baby ng breast milk o formula milk na nagtataglay ng nutrients na kanyang kailangan. Panatilihin at siguraduhing malinis ang mga gamit ni baby. Ito ay upang maiwasang malagyan ito ng germs na maaaring magdulot ng pagtatai kay baby. Siguraduhin rin na malinis ang inyong mga kamay bago hawakan si baby. Pati na ang kanyang mga gamit, lalo na ang kanyang mga dede. Bumisita ng regular sa doktor ni baby. Ito ay upang ma-check ang kanyang kalusugan at mabigyan siya ng immunization ng kanyang kailangan. Tulad na lang ng rotavirus vaccine na makakaiwas sa kanyang makaranas ng malalang diarrhea.